Personal na sumakay sa MRT si Transportation Secretary Vince Dizon. Gusto niya raw kasing makita mismo ang mga kailangang baguhin sa MRT. At live wala sa MRT Boni Station sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ano-ano ba yung mga napansin dyan ni Secretary sa pagsakay niya sa MRT? Alam mo, Ruth, marami-raming nakita itong si Secretary Vince Dizon na kailangan baguhin para maging maayos ang pagbiyahe ng mga commuter sa MRT Line 3. At isa na nga sa mga nakita ni Secretary Dizon ay yung mahabang pila papasok at papalabas ng mga estasyon. Kaya naman, ikokonsulta raw niya sa pamunuan ng MRT kung pwedeng tanggalin na lang ang mga baggage screening machines o yung mga X-ray machines para maiwasan ang mahabang pila. Napansin din niya na madilim ang ilang bahagi ng mga estasyon at marumi rin ang kapaligiran katulad na lang sa Taft Avenue Station. Kaya naman magdadagdag na raw ng mga ilaw at maglalagay na rin ng mga bagong signage. Sinilip din ni Dizon ang nasirang escalator sa Taft Avenue Station. Hindi raw katanggap-tanggap na inabot ng 4 na araw ang pagsasaayos ito, kaya kailangan daw niya makausap ang MRT management. Nakausap naman ng News 5 ang ilang commuter groups. Ayon sa isang pahayag ng grupong Para Advocates for Inclusive Transport, nagawa na rin ng mga nakaraang administrasyon ang pagsakay sa MRT. Kung totoo raw na nagmamalasakit ang kasalukuyang liderato ng DOTR sa mga commuter, dapat isang tabi na lang ang planong pagsasapribado ng operasyon ng MRT at ang napipintong pagtataas ng singil sa pasahe sa LRT Line 1. Pero ayon naman sa grupong The Passenger Forum, parte naman daw talaga ng trabaho ng mga opisyal ng DOTR ang pagsakay sa pampublikong transportasyon at ang importante raw dito ay kung anong pagbabago ipapatupad mula sa inspeksyon na ito. Ruth, maidagdag ko lang din, sinabi ni Secretary Dizon kanina na kakausapin daw niya ang Ayala Group dahil napansin daw niya na pagbaba ng MRT Ayala Station at patawid doon sa sakay ng bus papuntang BGC ay walang bubong na masisilungan yung mga pasahero. Kaya kung umuulan man o matinding sikat ng araw, kawawa naman daw at nahihirapan ang mga pasahero. Ruth. Gerard, balikan ko lang yung sinabi mo na may mga maaasahan na pagbabago sa MRT. Ito ng mga susunod na linggo. Ano-ano ba yan sa partikular? Ruth, ang pinakamadaling sinabi ni Secretary Dizon ay unang-una yung paglilinis ng mga maruruming istasyon, yung paglalagay ng mga ilaw at yung paglalagay ng mga signage. Kasi kanina napansin niya, bandang 6 ng umaga kasi raw siya sumakay ng MRT kanina at napansin niya yung ganong oras madilim pa talaga at yun nga, kulang ng ilaw sa mga istasyon at kailangan dagdagan ito. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.